trabaho talagang nakaka-stress, 'di ba? At minsan kailangan mo talaga yung Ano ba yung to take hindi a sa tingin breather. mo? Ano yung hindi nakaka-stress? Napaisip lang ako. Ayun nga daw, may nakaka-stress at meron naman yung tinatawag nila na nakaka-burnout. That's different Talaga? Burnout daw. na ako. Tumayo. Nakakaloka. Na-burnout agad. Anyhow, ayun nga yun yung pinagdedebatihan ngayon. So, actually magkaiba pala yun ang stress at burnout. Normal ang ma-stress ka sa trabaho, pero yung, mapunta ka dun sa kadulu-duluhan yung pagka-burnout, ayun na talaga yung Sukdulan tawag nakakaalat. nila. Sukdulan. Kalugan word of the day na ba tayo ngayon? Mamaya. Mamaya, oo. Sukdulandot. Correct. Iba naman. Uy! Ang pangit. Ay nako, pero ayan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito para sa ating Kalye Talk. Ano mang dapat pag-usapan, ilatag mo na yan. Anything under the sun, kapag naumpisahan, dire-diretso na ang usapan. Kalye Talk! Yan. Bago man sa pandinig ng iba, yung burnout na tinatawag o yung mga hindi nakakaalam nung salitang burnout, explain muna rin natin sa kanila later yan. Yes. Masarap magtrabaho, kumita, pero paano kung umabot na sa puntong mababurnout ka na? Ano nga ba ang burnout? Ayan nga ang ating katanungan at mga senyales na nakakaranas ka na nito. Ayan ang aalamin natin kasama ang life and financial coach, walang iba kundi si Coach Migs Flores. Hello, Coach! Maraming salamat po everyone sa mga nanonood, sa mga nakikinig. Never have I imagined po na may interview ako ni Sir Mark Logan. Kasama ko everyday ang isang Mark Logan. Parang hindi ko po maisip nung pitos pa lang ako na dadating ang araw na ito. Bata to. Ayun, anyway. Lahat tayo nakapanood ng mga kwento ni Mark Logan. Oo, kasama na si Coach Migs doon, sigurado. Ang wenta ng mga punong-puno ng wenta, di ba? Lahat po Coach tayo Migs nakapanood ng mga kwento ni Mark ng Logan. nanay niya ng short pants yan para mapanood ako. Di ba? Yung hapon na, magti-TV patrol na, pumasok ka dito! Ganong level, di ba? Sir Thank you so much, Coach Migs, for having us today, this afternoon. Salamat po. Correct. Maraming salamat po. At first time na ma-interview natin dito si Coach Migs Flores. Siya po ay isang life and financial coach. At ang pag-uusapan natin ngayon ay somehow, di ba, related sa buhay at of course sa pera. Ba't nga ba naman tayo nagtatrabaho? Dahil tayo hashtag, tawag nila na alipin ng mga salapi. Di ba? Pero ito, Coach, kasi for some, bago ang salitang ito, di ba, kakatulad nga na sinabi mo kanina, ano nga ba ang burnout? Okay, ang burnout ay isang salita na laging ginagamit in the corporate setting kapag mag-a-ask ng vacation leave. Yan yung usually dyan, nababurnout na po ako, kailangan ko na ng leave. Pero magandang talakayin natin, ano nga ba talaga yung burnout and is it the same or different with being tired? Kasi pwedeng a lot of people, akala nila gusto na nilang sumuko because they're burnt out, pero sa totoo lang, they're just tired. Kailangan lang ng pahinga, kailangan lang ng konting bakasyon, at meron ding mga tao na kahit anong bakasyon, kahit anong weekend, hindi napapahinga. Baka may mga kakilala po tayo, or meron tayong mga kaibigan na ganun. Bakit ganun? Parang 1 linggo na akong nagpapahinga, pero feeling ko pagod pa rin ako. So maybe, baka mamaya, isa na po pala siyang burned out. Yes. Napunta na siya dun sa level na yun, Coach. Yes. So, ang lagi ko pong sinasabi po, ang burnout kasi, ang pagkapagod kasi is a physical experience. So, may mga tao, for example, mga athlete or kunyari, tayo, dahil mahilig naman tayo sa mga ginagawa natin, nag-e-enjoy tayo sa ginagawa natin, kapag sobra ang trabaho, it allows us to be tired. And wala tayong magagawa dyan because physically, yung energy po natin, nauubos din. Pero pagod lang yun. Kasi kailangan ng pahinga, maybe kailangan uminom ng tubig. And at the same time, after you drink water, after you rest, after you nourish yourself, you want to do it again. Gusto mo ulit magtrabaho, gusto mo ulit gawin yung ginagawa mo. Yan po ay pagod lang. Ang burnout po kasi is more of a mental, emotional, or even spiritual incident. Na ito yung hindi na nasasagot ng pagpapahinga,
hindi na nasasagot ng pag-iinom ng tubig kasi it's more of a mental and emotional sensation. It's totally different, coach, no, na yung burnt out na sinasabi mo, parang it's the end of the line for me in this particular job, o pwede pa rin siyang magtrabaho sa ibang lugar naman. I would say Sir Mark, no, and DJ, ang lagi natin sinasabi, yung burnout kasi is maybe a feedback. It's your sign. Kumbaga parang 'di ba sa sakit, bago ka magkaroon ng sakit, bibigyan ka muna niya ng symptoms. Na nagsasabi, uy, may sakit ka, kailangan mo na yang solusyonan. Sa ating pagtatrabaho, okay, meron tayong tinatawag na signs, and I guess burnout is one of those signs or one of those symptoms. And bakit siya importante? Because it's a feedback na maybe yung payoff mo, yung nakukuha mo sa ginagawa mo, ay mas mababa kesa sa effort at kesa sa energy na ginugugol mo dito, mentally, emotionally, or even spiritually. Yan. So, again, bakit natin siya kailangan pag-usapan? Kasi yung ibang tao, maybe yun na yung sign nila or yung symptom nila na maybe meron silang hindi ginagawang tama. Kaya sila nababurnout, kaya sila nade-drain, or kaya sila nagkakaroon ng exhaustion. No? Maybe meron silang hindi ginagawang tama. Yung common po na nakikita natin dito, DJ Malen and Sir Mark, is that yung usually yung tao, ang mindset nila, mas marami akong ginagawa, mas aasenso ako sa buhay. Yan po yung isa sa mga example na nakita natin, no? Especially sa Pilipino. Mas maraming trabaho, or kunwari sa pagnenegosyo na lang, DJ, sa Sir Mark, no? Ang tingin ng ibang tao, para daw umasenso, quote-unquote, kailangan ko magnegosyo. Para mas mabilis umasenso, damihan ang negosyo. So instead, ano ba yung reality of life? Focus, not distraction. So anong ibig sabihin? Yung ibang or maraming Pilipino po, mas dinadamihan yung negosyo, mas dinadamihan yung trabaho, ang nangyayari, instead na kumita ng mas maraming pera, mas napapagod lang. Or mas nasi-stress lang. Tamang-tama ako, parang gusto ko na lumabas ng master's bedroom namin. Coach, parang gusto ko ma-burnout. Sorry Oo. Well, tamang-tama gusto ko yung topic no, na sobra. Sabi ni Coach Migs, no, magdagdag na trabaho, magdagdag na Wait lang, ng Coach. negosyo. Otherwise, ang pupuntahan mo talaga, inom ka tubig. Oo nga. Asa na ba yung inumin ko? Ay, ito seryoso, talagang tamang-tama ako. Kasi I'm at this point na talagang may nare-realize ko na unti-unti yung ganyan. Coach, bakit ngayon lang po kayo nag-guest dito? Di sana po hindi pa ako pagod ngayon. Ang galing. Continue po, Coach. Continue. Coach, go ahead. Yeah. Salamat po, no? And gusto ko lang patulan yung sinabi nyo po. Kasi ito people could Google this, no? And i-check nila ito. Did you know, DJ Malen and Sir Mark, that the most common cause of major diseases today is not even smoking, is not even drinking, is not even lifestyle? Bakit? No, may mga kilala po kayo, no? Maybe mga lolo natin at lola natin, medyo yung lifestyle nila hindi naman ganun ka-healthy, pero hindi nagkakasakit. Tapos meron din tayong mga kilala na masyadong health conscious, pero laging nagkakasakit. There is one common po na pwede nyong i-google, pwede nilang i-check ng ating mga nanonood, no? Ano po yon? Stress. At yung stress po na healthy, okay lang kasi nagpapatibay siya at nagpapalakas. Ano po yung stress na healthy? Physical stress. Activities, ito yung the more na kumikilos nga daw po yung katawan, the more na gumagalaw yung puso, the more na nagpapump yung blood, yung heart natin, the more na mas healthy siya. Pero meron po, no, na kind of stress which is again, yan nga yung emotional, yung mental, and even spiritual stress na hindi naman nagpapump yung puso natin physically, pero nasa-stress pa rin tayo. At yun nga maybe yung nagiging cause ng ating burnout at nagiging cause kung bakit humihina yung immune system ng maraming tao. So ano pong example ko dito? Hindi ko po alam kung napapansin nyo. For example, there's one industry na sobrang
ito nakakalungkot because this is a reality. This is the BPO industry, for example. No? Yung BPO industry po, napaka-noble na trabaho niyan. Pero can you imagine, sa 8 hours, nakaupo lang sila, walang physical activity. Tapos ang naririnig po, pa po nila ay yung pagmumura ng mga tao. Yung galit ng mga tao. So hindi ka na nga kumikilos, tapos nasistress ka pa sa trabaho kasi syempre kailangan mong mabuhay. Tapos in the same way, ang naririnig mo pa on the other side of the line, mga galit, saka mga sigaw ng mga tao. So can you imagine the amount of stress that they encounter that will result to a lifestyle change? Tapos puyat pa sila, yung mga graveyard shift, no? Kaya meron po sila, I'm not sure kung familiar po yung marami, kaya meron po silang hazard pay. Yung hazard pay po, hindi naman sila nasa physical hazard, pero nandun sila sa mental or emotional hazard. Kasi po, yung stress na yon nakaka-apekto po siya ng health. Yung stress na yon nakaka-apekto siya ng pagbaba ng ating immune system. Kaya importante po na tignan talaga itong burnout. Grabe, hashtag mapanakit. Oo nga. Reality hits, ano? Talagang alam mo yung virtual, ano? Alam mo, Coach, lahat na lang tinumbok mo kami. Alam mo, dapat ang episode natin, hashtag virtual sampal. May partagulan na ba? At least the realization, maraming salamat, Coach. Grabe, antindi. So, dugtong-dugtong talaga siya na maapektuhan yung talaga ng mga gusto talagang rumakit lang ng rumakit, ano, kailangan additional income, kumbaga, pero on the side, hindi nakakalimutan mo yung iyo na mga health, no? Pero ito, Coach, napag-usapan natin yung what are usually the causes of burnout, 'di ba? Kung ba't natin 'to nararamdaman. Nasabi mo rin kanina na kasi may mga pagkakataon na dahil sa pangangailangan natin, pinipili natin itong mga trabaho na talagang, alam mo yun, mental health ang natatamaan sa atin. Opo. So, what would be the parang solution to that? Kasi 'di ba, we don't have any other options. Pag ganun ba, kailangan mag-quit na tayo? Should we resign pag ganoon? O meron ka pang way to insert something on it, no? Na mag-physical ka. So how to cope, how to handle, ang solution po? Yes, Coach. Thank you, Sir Mark, sa DJ Malen, no? Ang lagi ko sinasabi, before ka mag-quit, doon muna tayo po sa root cause. Ano ba yung root cause? Bakit marami pong tao na-experience itong burnout? Because maybe, number one, doon ako sa pinaka-bottom line. Ang pinaka-bottom line po talaga is lack of self-love or lack of self-care. Bakit ko to kayang sabihin? Hindi po to self-care na milk tea or self-care na kape or self-care na spa. Hindi po. It's about choosing yourself over other people. And mahirap po ito, especially sa culture nating mga Pilipino. No? Anong example nito, DJ Malen? For example, yung mga nakikinig sa atin ng mga breadwinner. 'Di ba? Ito yung hindi lang sarili mo ang bit-bit mo, hindi nga even buong mundo, pati luho pa ng mga kapamilya mo. Kung pangangailangan, okay lang. Wala tayong problema dyan. Pero sometimes, meron tayong mga kapamilya or kamag-anak na over the bakod kung makahiling. Kesyo sapatos, kesyo cellphone, hinihingi na lang. At tayo, tagtatrabaho tayo, nagpapagod tayo, tapos kailangan pa nating asikasuhin yung luho nila, talaga pong nakaka-burnout yan. Kasi maybe it's a sign that you're choosing other people more than you choosing yourself. So the first solution po dito, no, is number one, when I talk about self-love or self-care, is how much do you choose yourself first? And again, hindi po siya ganun kadali, I understand, pero kailangan po siyang gawin. Bakit? Kasi meron tayong kultura, no, dito sa Pinas na kapag hindi nasunod yung gusto, nagkakaroon, sabi nga nila, no, nagsisimula yan sa appreciation. After ng appreciation, magtutuloy yan sa expectation, nagiging expectation na. After ng expectation, magiging demand na. And last but not the least, magiging entitlement na. At nagkakaroon tayo paminsan ng culture kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila, igi-guilt trip tayo.
At pag nag-guilt trip tayo, wala na, natrap na tayo doon sa what will other people say about me versus ano ba yung gusto kong sabihin sa sarili ko, ano man ang sabihin nila. So, before anything else po, no, before mag-quit, maybe i-check mo muna, nagtatrabaho ka ba, nag-google ka ba ng trabaho para sa'yo? Para sa pangangailangan ng pamilya mo, or meron ka ng mundong binubuhat? Kasi maybe baka ka na-burnout or kaya ka na-stress kasi hindi lang buhay mo at pangangailangan ng pamilya mo yung binubuhat mo. Kung hindi, pati yung mga luho at pati yung panggi-guilt trip nila sa'yo ang binubuhat mo. So that's the first solution po, no? Okay. Coach, meron bang prescribed period, no, para makabangon ka from a burnt out, no? Babalik mo ba yung sarili mo sa normal, no, after having this burnt out? Thank you for that, Sir Mark. Basically, I would say, from the very beginning, lahat naman po tayo nagsimula na gustong gawin ang isang bagay. So for example, no, ito walang halong bola, Sir Mark, 'di ba? Parang every time na ikaw po yung nagsasalita, talagang good vibes kasi parang feeling ko na enjoy mo talaga yung ginagawa mo. So, opo. So, ibig sabihin kahit po si DJ Malen, yung tawa niya po parang feeling ko enjoy niya talaga yung tawa niya. So, kahit maybe nakakapagod, nakaka-stress, pero dahil gusto niyo naman yung ginagawa niyo. Ngayon ko umiiyak si Malen. Kaya pala na kayo kasi coach, nung in-invite ko po kayo, hindi niyo naman ako in-inform na ganito niyo akong level na sasaktan. Ang galing-galing ni coach talaga. Pero aminin natin, 'di ba, in today's world, most kasi na nakakaranas ng ganyan yung mga mid-20s talaga. 'Di ba? Na napakahirap. Bakit ganun? Ang bigat-bigat. Ang dami ko nang trabaho. Meron akong sinasahod na more than what I imagined. 'Di ba? Pero bakit hindi ako masaya? Hindi siya masaya. Bakit ang lungkot ko? Bakit ang empty? Bakit walang satisfaction? Kasi nga naman, burnout ka na. Na alam mo yun, wala ning fulfillment sa ginagawa. Yan po yung isa sa mga lagi po nating sinasabi. Akala po nung iba, and ako rin po, no, I'm also a recipient of this, na-experience ko rin siya, na akala nila, once na ma-achieve mo yung tinatawag na financial security, and that's the end goal. So, kunwari, kumita ng milyon, and ako, I would speak for myself, akala ko yan na yun. The very first time I'll speak for myself, the very first time po na kumita ako ng milyon, naging masaya ako for 10 minutes. 10 minutes lang, na parang sabi ko, wow, kumita ako ng 1 milyon, wow, grabe, ang galing. Pero after 10 minutes po, nagsibalikan na lahat nung nasa isip ko, na ang sinasabi ng nasa loob ng isip ko, talaga ba? Baka naman mamaya, tsamba lang yan. So, and a lot of people will fall into that cycle also, na chasing after money, chasing after, quote-unquote, yung mga nakikita nila sa social media at the expense of what makes them happy, at the expense of what brings them joy. That's why ako po, no, kaya ko ginawa yung video na yon na napanood nyo sa TikTok. Kasi doon ko na-realize na parang it's good to be financially secured. Siyempre naman, no? Hindi naman tayo plastic na sinasabi natin hindi siya importante. Importante naman talaga. Pero not at the expense of fulfillment and doing what I love to do. So, kasi kapag yun na yung naging priority, pera na lang, material na lang, hindi po siya nauubos. Ito po, I'll speak, no, from my experience. Kapag lagi na lang tayo naghahabol ng kung anong bago, anong brand new, hindi po siya talaga nauubos. Versus taking a step back, maybe reflect po sa ating mga nakikinig ngayon, talaga bang mahirap yung buhay? O okay naman yung buhay, meron ka lang mga expectation na masyadong malayo na pinipuwersa mo yung sarili mo na dapat yun na yung buhay mo. So, lagi ko po itong sinasabi, no, may mga nakakausap po ko 30 years old tapos nagtataka bakit wala pa silang dream house o kaya wala pa silang dream car o kaya wala pa silang dream amount of money in the bank. Sabi ko, 30 years old ka pa lang, bakit ini-expect mo yan? Buti sana kung yung napapanood mo sa social media, totoo, malay mo, peke lang din naman yung mga ginagawa nila, di ba?
Coach, yung magpo-post sa social media, sasabihin, 23 years old, may 50,000 sa bulsa. Ikaw ba? May balat ng snowball, bakit? Baka mamaya 50,000 na tissue. Lalong Baka 50,000 na tissue paper lang pala yan. Di ba parang sa kapwa mo user ng Facebook, di ba? Parang masyado naman to. Opo. Kaya ko rin po yun eh. Yung bibili lang ako ng play money. Lagay mo sa bulsa. Yung mga hamunan sa Facebook, ganun nangyayari ngayon. So, ako kasi coach, may singit ko lang. Kumbaga, sabi mo nga, di ba? Nasa age din ba yan? Nasa generations din ba yan ng burnt out? Kasi katulad ka, I've been in the business for so long, no? I have my segment for 28 years already with mga kwento ni Mark Logan. So, parang ako naman, hindi naman ako nagsasawa. No? Ayun nga. So, actually, I asked Kaka. Di ba Kaka, lagi kita tinatanong, di ba, parang ang saya-saya niya sa ginagawa niya kasi that's your passion. Yun nga, coach, di ba? At Malen. So, parang gano'n. Paano yung iba? Lumahantong sa burnout ng babata pa nila. Tapos, kasi ito Kaka, parang may sinasabi sila na question, are you working to live or are you living to work? Okay. Parang magkaiba eh, 'di ba? Parang hindi na siya are you really living or you're just surviving? 'Di ba? Nagtatrabaho ka ba para makapag-survive o parang ginawa mo ng buhay yung trabaho mo? 'Di ba katulad ng kaharap mo, ginawang personality yung mga trabaho niya? Diba? So, may mga pagkakataon talaga. Well, hindi naman natin question kasi iba-iba naman ang pangangailangan. Again. Pero, diba, Coach, baka may message na lang po kami. Kayo po, kasi baka mag-overtime tayo. May message po ba kayo sa mga nakakaranas nito ngayon? Siyempre, ng burnout. I don't know, diba? Hindi po ako to, Pero should I live it? Should I find, diba, a new job? Ganyan. Anong dapat kong gawin? Yung gulong-gulo na nasa sitwasyon ng burnout. Sama mo na lang siya sa tip mo. Hindi. Okay. Opo. Una-una, syempre, if you are on your 20s, no, yung ibig sabihin wala ka pa namang pamilya, wala ka pang binubuhay na anak, I would say na focus on what you want to do kasi pwede ka pang mag-risk for now. Wag mo muna isipin, and ito I would say to a lot of people, wag mo munang isipin yung pera na malaki. Wag mo muna isipin yung kailangan instant success. Wag mo muna isipin yung being rich quick. Kasi sabi ko nga, no, ang buhay naman ay, ito po, natutunan ko lang din, no, at kinonfirm ni Sir Mark Logan, is that hindi naman to pabilisan, ito'y patagalan. 'Di ba? Mabilis ka nga naging successful, mamamatay ka naman ng maaga para baliwala. So, mas maganda na simulan, kung 20s ka ngayon, no? Simulan mo na sa na-enjoy mong gawin, mahal mong gawin, para kahit tumagal ka, darating at darating din naman yung time na magiging magaling ka sa ginagawa mo at darating yung time na makukuha mo rin yung reward. So that's number 1 po. Sa mga meron naman ng binubuhay, syempre I understand meron na tayong kailangan ng minimum livable income. So for now, I would say, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, huwag kang mag-resign kasi meron kang binubuhay na pamilya, kailangan mo ng minimum income, pero maghanap ka na ng sideline or maghanap ka na ng side hustle na ina-enjoy mong gawin. Ang lagi ko pong sinasabi, huwag mo munang madaliin na maging successful agad. Ang importante, gusto mo siyang gawin, nag-e-enjoy ka. Bakit? Simple lang naman po yung, I would say, money tip. Last na po ito, no? Money tip ko lang sa maraming tao. Madaling kumita ng pera kapag magaling ka at nalaman ng tao na magaling ka doon sa craft na ginagawa mo. At mahirap pong maging magaling sa craft na ginagawa mo kapag hindi mo siya na-e-enjoy at nagbibilang ka ng oras. Na pagpatak ng 5 p.m., uwi na ako, bahala na kung anong mangyari dyan. Hindi po, yung tunay na mga gumagaling agad, walang oras-oras sa kanila kasi na-e-enjoy lang nila. At kapag na-e-enjoy nila, gumagaling sila. Kapag gumagaling sila at nakikita ng tao na gumagaling sila, nabibigyan sila ng opportunity. So ano po ang solusyon? Huwag natin madaliin. Ang importante, gusto natin yung ginagawa natin. And last but not the least, taking into account na ikaw naman muna ang priority. Which means your emotional,
mental, even spiritual health is more important than money. Bakit? Ang pera po, madaling kitain pabalik. Pero once na magkasakit ka na, wala na pong undo dyan. Once na yung relationships mo, yung mga mahal mo sa buhay na wala na pong undo button dyan. At last but not the least, yung oras. Yung oras po, once na lumipas na yan, wala na pong undo button dyan. So, prioritize your well-being more than everything else. Yun po. Grabe ka, Coach Migs. Grabe. Idol ko si Coach. Grabe. Sana hindi pa ito ang huli. Kahit saan tayo makarating, Coach. Oh, bata mo kami. Si Kaka mismo ang magsasabi na bata mo kami. Ang galing mo. Grabe ka. And of course, Coach Migs, alam kong maraming nakatutok sa atin ngayon na gustong i-follow ka. May mga pagkakataon na kakailanganin nila ng professional help in terms of coaching sa kanilang mga life choices o kung ano man, baka po maaari nyo nang i-promote yun saan kayo maaaring That's kontakin. the least that we can do for you, Coach. Sana po paunlakan nyo kami uli, Coach Migs. Salamat po. Salamat po. Follow at Life Coach Migs on all my social media accounts. Wala po akong second account. Okay, yun lang po ang aking page, yung at Life Coach Migs. Sa Facebook po at sa Instagram, meron na po tayong blue check. So, yun lang po ang i-follow. Wag na po mag-follow ng ibang walang blue check kasi poster account po yan. No? Okay. Number 2, if they're looking into a coaching program, they can go to impluscoaching.net. Yun lang po. Lahat po ng information nasa impluscoaching.net already. Yun po. Salamat po. Yeah, sige. Malen. Okay. Again, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa atin dito sa Kalogan. Again, nakasama natin ang life and financial coach. Sana mo paunlakan niya kami ulit. Coach Migs Flores, maraming salamat po, Coach. Coaching at lagi, Coach Migs. Bye. Ano mang dapat pag-usapan, ilatag mo na yan. Anything under the sun, kapag naumpisahan, dire-diretso na ang usapan. Kalye Talk!